Ilan sa pinakamabibilis na klase ng motorsiklo na pinapangarap ng marami ay nasa Pilipinas. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 5 best option motorcycle mula sa mga kilalang Japanese brand dito sa Pilipinas na siguradong magugustuhan mo. Hindi lang sa pagkakaroon ng affordable price kundi sa pagiging matipid rin kumonsumo. Yan ang iisa-isay natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang una sa listahan natin ay ang Suzuki Gixxer SF150. Ito ay isang klase ng sport bike na ginawa para sa rider na gusto ng balance ng performance, style at comfort. Ang motor na ito ay gumagamit ng makina na 155 cubic centimeter na naka-single cylinder air-cooled engine at naka-4-stroke na kayang gumawa ng 14 horsepower sa kada 8,000 RPM at 40 Nm sa kada 6,000 RPM na ikinabit sa isang 5-speed manual transmission na may kabuuang bilis na nagagawa na umaabot ng hanggang sa 131 km/h. Hindi man ito ang pinakamalakas sa klase pero sapat ang power nito para sa daily ride at occasional highway runs na mas mabilis kumpara sa ilang mga scooter bike. Pagdating sa fuel efficiency, isa sa pinaka-strength ng GSX SF ay ang tipid nito sa gasolina. Kaya kasi nitong kumusumo mula 45 to 50 km/L na perfect kung gusto mo ng sport bike na hindi masakit sa bulsa, habang design ay nakakamangha sa pagiging aggressive na inspired sa malalaking Gixxer models. May full pairing sport bike design ito at naka-LED ang headlight pati ang taillight. May clip-on handlebars na sporty ang riding feel at naka-split seat setup para sa comfortable riding position. Mukhang big bike ang itsura nito pero gumagamit lang ng 150cc na engine. Pagdating naman sa size at handling, swak ito sa mga beginners at daily riders. May kabuang bigat na 148 kg at may seating height na 795mm at may fuel tank capacity na 12 liters at ground clearance size na 165mm. Hindi siya masyadong mabigat kaya madaling i-control kahit sa mga baguhan o kahit sa mga city traffic. Para sa safety naman, equip itong modelo sa disc brake sa harap at likod na sinama na rin ng single channel ABS sensor na enough para sa control at safety braking sa city at highway. Sa iba pang features, naka-fully digital instrument panel ang modelong ito na may gear position indicator at ship light indicator na rin. Naka-alloy wheels at tubeless tires kaya talagang less maintenance na rin. Sa kasalukuyan ng Suzuki Gixxer SF150 ay nagre-range sa estimated price mula 100,000 hanggang sa 115,000 pesos. Ang pangalawa naman sa listahan natin ay mula sa Yamaha, ay ang Yamaha YZF R15. Isang entry-level sport bike na inspired sa racing DNA ng Yamaha. May ilang bagay at magagandang features din ito gaya ng aerodynamic full fairings nito na fully covered kaya nagmumukhang malaking tingnan. Gumagamit ng 155cc engine displacement na may kasamang BBA din. May traction control system din ito sa newer version nito at naka-slipper clutch at quick shifter din sa higher variant para sa mas komportabling pagmamaneho. Ito ang perfect na motor para sa gustong pumasok sa mundo ng sport riding at mag-ala racing ang dating. Bukod pa dyan, ang Yamaha YZF ay gumagamit ng 4-valve setup na may single overhead camshaft. Kayang mag-produce ng maximum power output na 19 horsepower at maximum torque na 14.7 Nm na ikinabit sa 6-speed manual transmission nito. Kaya nitong umabot sa bilis na 130 o higit pa. Kaya talagang may racing DNA ang motorsiklong ito. Napaka-aggressive ng LED headlight setup ng bagong modelo. Malaki at mukhang big bike ang dating, kaya mas nakakaagaw pansin. May seating height ito na 815mm at may bigat na 140 kg, habang ang ground clearance size nito ay nasa 170mm. Tunay na sport bike feel ang mararanasan mo sa modelong ito na parang big bike sa itsura at postura pa lang. Sa ibang mga features, modern at upgraded din ang meron sa YZF. Nilagyan ito ng full digital LCD instrument panel na may shift timing light pang racing talaga. May Bluetooth connectivity features din ito sa mga selected variants nito gaya ng top of the line. Naka-LED lighting system kaya mas practical lalo na sa gabi. Pagdating sa mga safety features nitong YZF, gumagamit ito ng dual channel anti-lock braking system na parehong naka-disc brake ang front and rear at may assist and slippery clutch din para sa mahusay na downshift declaration.
May kasama rin itong traction control system para sa mga madudulas at mas mga makurbadang kalsada. Sinamahan ito ng Delta Box frame na mas stable sa high speed, kaya perfect na perfect sa mga cornering, high speed stability at emergency braking. Itong YZF ay gumagamit din ng magagandang klase ng suspensions gaya ng USD fork sa front at monoshock absorber naman sa rear na may 17-inch na mga sukat na gulong nito sa harap at likod. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 11 liters at kumukonsumo ng 45 km per liter na sobrang tipid na rin sa klase nito na bagay-bagay sa mga daily commute o gawin mo mang service sa araw-araw na para ka lang nasa track race. Nagsisimula ang presyo nito mula sa 190,000 hanggang sa 204,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Honda CBR 150R. Ang Honda CBR 150R ay ginawa mula sa MotoGP DNA. Na-update ang sports bike na ito noong 2021 at nasa isang variant ng ABS lang. Sinabi rin ng Honda na mayroon itong mga advanced technology sense para sa klase nito. Nagtatapong itong modelo ng bagong assist slippery clutch, inverted fork front suspensions at bagong twin LED headlight at LED taillight na disenyo. At kasama na rin ng front winker o hazard nito para sa mas mataas na visibility at ang isang ganap na digital panel instrument cluster ay nagbabahagi naman sa mga rider ng mas malinaw na impormasyon. Samantalang sinamahan din ito ng adjustable rear suspension para sa freeload ay mas mapapatibay palalo kung maidadaan mo sa malulubak o mga pababang kalsada. Ang magkabilang gulong nito ay ipinares sa parehong naka-tubeless at alloy na mags na may kabuang sukat sa front na 100/80R17 at 130/70R70 naman sa likurang bahagi. Sa kabilang banda, pinapanatili rin ito ang bank angle sensor, isang built-in na features pangkaligtasan na otomatikong pinapatay ang makina kapag nagbanking ng hanggang sa 60 degree sa magkabilang panig. Dahil dito ay mas lumalakas ang confident ng bawat sasakay. Ang nagpapagana sa Honda CBR 150R ay isang liquid-cooled na engine, dual overhead camshaft at may 149 cubic centimeter na displacement. Naka 4-stroke 4 valves na rin ito at ang mila ay nagpapalabas ng 17 horsepower at 14 Nm ng torque na parehong pinamamahalaan ng 6-speed manual transmission, kaya ang pinakamabilis na takbo na nagagawa nito ay umabot ng 140 km/h. Itong Honda CBR 150R ay nilagyan din ng mga disc stopper sa parehong gulong kasama ang dual channel na anti-lock braking system o ABS. Para sa mga biglang pagpipreno nito, ginamitan na rin itong modelo ng isang fuel supply system na PGM-FI na katutulong sa mas matipid na konsumo ng gasolina. May fuel tank capacity na 12 liter at kumukonsumo ng hanggang sa 45 km per liter. Ang marangyang pagsasama-sama ng mga teknolohikal na katangian at magandang panlabas nito ang mas nagpapalakas ng appearance sa masa. May magandang klase ng upuan at magagandang posisyon ng pagsakay. Ilan lamang yan sa una mong mapapansin sa motor na ito. Bukod pa dyan ang ipinamamalas nito kapag dala mo na sa kalsada. Itong Honda CBR 150R ay may bigat na 126 kg. May ground clearance ito na 166 mm at taas na 1077 mm. Kaya ang sukat ng height na kayang sumampa dito ay hanggang sa 5'4", depende pa sa adjustment ng suspensions. Para sa kabuang presyo, ito ay nagkakahalaga ng 180,900 pesos lamang dito sa bansa. KTM RC200. Namumukod tanging performance, kausahin sa estilo, ito ang ilan sa mga katangiang itinatampok ng KTM sa kanilang panlaban na sports bike RC200. Ang jack of all trades bike na ito ay nagkakahalaga ng 198,000 pesos para sa iisang variant nito. Nagtatampok ang RC200 ng duo ng mga nakaistilong headlamp sa harap na naaayon sa itsura ng super sports na lahi nito. At higit sa lahat, nagbibigay ng mahusay na visibility sa madidilim na mga kondisyon. Sa likod ng windshield, gumagana ang isang full digitalized LCD instrument cluster na nagbibigay ng mga readout sa rider at kasama ang posisyon ng gear, paalala ng serbisyo at alerto ng RPM, at ang pagpapahiwatig ng perpektong oras para sa upshifting. Nilagyan din ng electric starter at magagandang handlebar para sa convenient na pagsakay. Isa pa, ang nagdadala din sa kaginhawaan dito ay ang napakagandang posisyon ng pag-upo. Gamit ang makakapal na foam,
Isang malaking body-built tank na nakakabit sa isang trellis frame chassis na signature design ng brand. Ang nagpapagana sa bike na ito ay isang liquid cool type cooling system na may 200 cubic centimeter displacement sa engine. May pangkaragdagang isang cylinder at 4 na 4-stroke na gumagawa ng 25 horsepower at 20 Nm ng torque, na isinama sa isang 6-speed manual na transmission. Nagtatampok din ang two-wheeler bike sa makina ng isang electronic fuel injection at twin overhead camshaft na nag-aambag sa kahusayan sa performance nito sa aktwal. Madalas ginagawang mas madaling mamit ang kabuuang bilis na 160 km/h sa bawat arangkada. Ang fuel tank capacity nito ay 10 liters pero kahit papano ay matipid naman kumonsumo. Umabot ng 300 km na layo bago pa maubusan ng gasolina. Pinapanatili rin ng RC200 na ligtas ang rider nito gamit ang naka-disc brake sa magkabilaang gulong na may mga monoblock na Viber calipers na nagbibigay ng mahusay na puwersa sa malakas na paghinto. Ang mga suspensions naman ito ay mapagkakatiwalaan din sa kahit anong kondisyon ng kalsada. Sa front ay naka-upside down telescopic fork habang ang rear suspension naman ay naka-center monoshock absorber at parehong nakakabit sa makakapal na sukat ng gulong nito na 17 inches at naka-tubeless tires at alloy na mags. Ang isang pangkaragdagan sa pangkaligtasan nitong motor ay ang ABS sensor. Nagpiprevent ng pag-alak ng gulong sa oras ng emergency braking. Pangkaragdagan pa sa features nito ay ang engine check warning at pass switch. May mga pangsiguridad din itong katangian gaya ng engine immobilizer system, central locking at anti-theft alarm. Hindi man ito ang pinaka-best sports bike sa bansa na mabibili mo, pero isa ito sa mas kabibiliban mo pagdating sa aktwal. Para sa mga modernong katangian at mga nilalaman ng motor na ito, ay may retail price sa kasalukuyan na 162,000 pesos. TVS Apache RR310. Nag-alok ang TVS Apache RR310 ng mga itsura ng hindi binabase sa aktwal na performance nito. Para sa merkado ng Pilipinas, ang sports bike na ito ay ginawang available na may isang variant lang ng ABS. Ang pagpipresyo dito ay wala pang opisyal na inilalabas sa ngayon. At habang bago pa lamang sa merkado, ay nagpapakita na rin ang ilan sa mga katangian nito na siguradong magugustuhan ng kahit na sinong nagnanais nito. Ang Apache RR310 ay nilagyan ng maraming feature, kabilang isang pares ng 17 pulgadang gulong sa harap at likod. Mga naka-disc brake din ang parehong harap at likod na brake at isang unique vertical display na digital panel gauge. Kasamang notifikasyong ibinabahagi sa mga rider nito ang RPM mileage, speedometer fuel gauge at ang orasan. Ang posturang parang big bike ang datingan ay aagaw din talaga sa pansin ng marami. Kasama ang iba pang mga bahagi ng body nitong bike, mula sa external na graphics, design at decals at sa kaaya-ayang kulay na kombinasyon. Hindi rin maisasantabi ang mga nagagandahang mga ilaw nito mula sa harap at likurang bahagi na parehong mga naka-LED type. Itong TVS Apache RR310 ay pinapagana ng malakas na makina na 312.2 cubic centimeter na displacement at may single cylinder 4-stroke 4-valve single overhead camshaft engine na kayang gumawa ng maximum output na 34 horsepower at 9,700 RPM at 27.3 Nm ng torque naman sa kada 7,700 RPM. Ang Indian bike na ito ay nakagawa rin sa field ng bilis na humigit kumulang sa 170 km/h na top speed. Ginagawang mas malakas sa pamamagitan ng 6-speed na manual transmission, constant mesh at nakakabit sa Bosch electric fuel injection system. Kaya hindi lamang malakas ay matipid na rin. Ang pinaka nagdadala rin sa kabuuang bahagi ng body mechanism ay ang steel treeless slip chassis frame nito. Dalawang matitibay na suspension sa front na inverted cartridge telescopic fork at swing arm center monoshock absorber para sa rear suspension. Para naman sa safety features, nagbibigay din kalakasan sa pagpipreno nitong motor ang gamit na 300mm at 4-piston na caliper sa front brake nito, habang 240mm single piston caliper naman sa rear brake. Ito ay parehong naka-ABS na rin, kaya asahan mo na ang ligtas na paggamit ng biglaang pagpipreno, lalo na sa mabilis nitong takbo. May kasama na rin itong assist and slippery clutch para mas mahusay ang pagbabank sa pakurbadang kalsada upang maiwasan na rin ang pagkaskid ng mga gulong. May mga sukat ang gulong sa front na 110/70R17 at 150/60R70 naman ang rear nito, sa parehong naka-tubeless tires at alloy na rin. Itong modelo ay may 11 liters ang fuel tank capacity at kayang kumonsumo ng 25 to 30 km per liter.
May bigat ito na 160 kg at may taas na kayang sakyan ng hanggang sa 5'5" ang height. Dito sa bansa ay walang opisyal na presyong lumalabas mula sa brand kung magkano nga ba ito. Pero kung gusto mo talagang malaman yan, agad na makipag-ugnayan sa mga dealer branch Motorstar Explorer 250 GPR. Ang kalalabas ng ding motorsiklo sa merkado na Motorstar Explorer 250 GPR ay nagbibigay pag-asa sa mga rider lalo na sa mga sports lover na magkaroon ng isang klase ng motorsiklo sa abot kayang halaga. Ang Explorer 250 GPR ay nag-offer ng mga hindi karaniwang mga katangian para sa nakatalagang retail price nito na 84,000 pesos. Gaya ng isang sporty muffler, magandang klase ng suspension, LED projector type na headlamp at mga nakamamanghang disenyo nitong kinuha sa Ducati Panigale, kung saan ang mismong estilo nito ay kamuka ng Panigale sports bike ng Ducati. Hindi rin may isasantabi ang mataas na windscreen protector na ginawa ayon sa magandang aerodynamic. At pagdating naman sa side profile, kasama ang mga fairings at garnish pati na rin ang mga decals ay napaka-aggressive. Di rin naman maitatangging mukha rin namang mamahalin ng datingan. Itong Motorstar Explorer 250 GPR ay pinapagana ng 249 cubic centimeter na displacement habang sinamahan ng naka-single cylinder 4-stroke single overhead camshaft sa buong makina nito na nakakonekta sa 5-speed at manual na transmission. Kaya mag-produce ng maximum output na 22.12 horsepower at 9,000 RPM at 22.5 Nm ng torque naman sa kada 7,000 RPM. At may average top speed na nagagawa na 160 km/h. Ang ilang estilo nitong motor ay fully covered ng mga plastic garnish. Pati na ang pang-ilalim nito na may undercowl top, parang pang-karera ang attire na katulad ng Repsol concept motorcycle. Ang mas maganda pang bagay na meron dito ay ang naka-inverted upside down telescopic fork ang front suspension. Kadalasang ang USB fork ay nakikita lamang sa mga mamahaling motorsiklo, habang ang rear suspension naman nito ay swing arm center monoshock absorber. Pagdating naman sa safety measure, makakapit na rin ang brake system gawa ng parehong naka-disc type ang harap at likuran. At nakalagay naman sa makakapal na sukat ng gulong nito sa front na 110 by 70 or 17, habang ang rear tire size naman nito ay may 130 by 70 or 17. Itong motor ay ginamitan ng naka-carburetor type na fuel supply system. May katupiran na rin sa konsumo, kayang umubos ng 1 litro sa layo na 28 km. May starting option din ito na kick and electric, kaya hindi ka rin mangangambang malobat ito sa daan. Itong Motorstar Explorer 250 GPR ay may seating height na 795 mm. Kayang sakyan ng hanggang sa 5'4" ang height at tumitimbang ng 160 kg. Ang ground clearance nito ay 210 mm na tama lang din para maisubog sa mga bahaing lugar, lalo na sa Maynila. Para sa kasalukuyang presyo, ito ay may estimated price na 84,000 pesos. Pero parang mas tumataas ito ng kaunti ngayong taon. CF Moto 300 SR. Ang CF Moto 300 SR ay ang entry-level na sports bike na may lakas at pagganap na mas mataas kumpara sa presyo nito. Ilunsad itong motor noong August 14, 2020 sa halagang 165,000 pesos. Ang motor na mas maihahambing sa mga expressway legal bike dahil sa laki ng kaha at nakakamanghang performance nito. Ang 300 SR sports bike ay pinapagana ng 292.4 cubic centimeter single cylinder 4-stroke 4-valves dual overhead camshaft at liquid-cooled na engine na may kakayahang maglabas ng 29.6 horsepower na kada 8,750 RPM at 25.3 Nm ng torque sa kada 7,250 na RPM. Ang power output ay ipinapadala sa pamamagitan ng 6-speed na manual transmission. At ang gamit sa pagpapahinto naman dito ay ang malakas na force na nanggagaling sa isang 292mm disc sa harap at isang 220mm disc brake naman sa likuran. Habang nakalagay ang parehong naka-tubeless tires at alloy na mags na may makakapal na sukat, bumabagay sa matinding tingan. Ang front nito ay may 110 by 70 or 17 ang sukat, habang ang likurang bahagi naman ng gulong ay 140 by 60 or 70 naman. Kasama rin sa mga pangunahing tampok sa modelong ito ay ang mga naka-LED headlight at tail lamp. Sa likod ng windshield makikita ang isang 5-inch all digital TFT display instrument cluster na nagpapakita ng iyong fuel gauge, temperature gauge, speedometer, tachometer,
trip meter at odometer. At nagpapakita rin ito ng iba't ibang mga layout para sa sport at mga eco mode na notification kasama ang iba pang mga sign. At hindi pa yun, kasama rin sa tampok na pangkaligtasan sa motorsiklong ito ang isang karaniwang ABS system na nagbibigay daan para sa mas kontroladong hard braking at mga biglang pagpipreno. May magagandang klase ng suspension ding inilagay dito para sa mas maayos at balancing pagsakay lalo na kapag umaandar. Ang front ay ginamitan ng upside down telescopic na fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-center monoshock absorber. May kabuuang bilis na 165 hanggang sa 170 km/h. May fuel tank capacity ito na 12 liters at fuel consumption na 30 km/liter. Ang buong bigat nitong motor na may 165 kg ay tama lang din para maiwasang hampasin ng makakasalubong na hangin. May ground clearance ito na 135mm at kayang sakyan ng hanggang sa 5'5" ang height. Para sa kasalukuyan, ang estimated price nito ay 165,000 pesos.